That was Jesus Christ established as His disciple himself. Tama. At yung itinayo ng Panginoon ay puro apostol. Unang iglesia na itinayo ng Panginoon, puro sila apostol sa loob ng iglesia na yun. Pero hindi sila nagkakagulo. Wala ko silang pagdaan. Kaya si Pablo sa kanyang pangangaral, talagang may diin si Apostol Pablo dahil ang iglesia ay nadaanan ng apostasya. Pwede pa i-plug doon sa 1 Corinthians 14:26. English si Sir Jillan. Or ano po? 1 Corinthians. Diyan makikita po natin ang 4:26. iglesia na malagong iglesia. At ang iglesia na 14:26. 14:26. Pwede, ayan. Maganda yung sinabi ng Apostol Pablo, how is it then, brethren, when ye come together, fellowship. At mayroon talagang nasa loob ng iglesia yan. Every one of you, yung keyword yan, every one of you had a song, had a doctrine, had a tongue, had a revelation. Interpretation. So pag sinabing every one of you, hindi mo siya enclose sa isang pastor. So para sa akin, magkaiba lang naman siguro kami ni Pastor Lino kung ginagalang ko rin. Sa talata na sinabi ni Pablo kung paano sa panahon ni Jesus Christ, yung unang iglesia na itinayo ng Panginoon ay talagang puro apostol yun. So, diyan sa talata na yan, yung keyword na every one of you, sa loob ng iglesia, ang binanggit ni Pablo eh. Hindi po binanggit ni Pablo diyan na every one of you na iglesia ng Manghero, iglesia ng tawag niyan, sa iba't ibang lugar. Hindi yan ang tinutukoy ni Pablo. Ang tinutukoy dyan ni Pablo na nasa loob ng iglesia ng Corinto. At ang sabi ni Pablo, every one of you merong awit, merong pahayag. So, yung every one of you, hindi siya dedicated lang sa isang manggagawa na nangunguna sa loob ng iglesia. Dahil ang ministry ng apostol o ministry ng fivefold gift para ibalik tayo sa original. Mag-isip, Brother Banham nagsabi na ibabalik yung puso natin, ibabalik sa ating mga magulang, which is the apostle. So kung paano ang iglesia na tinayo ng Panginoon, puro mga apostol yun. Kahit basahin natin sa Bible, puro talaga sila mga apostol, pero hindi sila nagpapanggaan. Bakit? Nasa Word sila eh. Yung Espiritu Santo na tumahan sa kanila sa panahon ng Day of Pentecost. At nagsalita sila ng iba't ibang wika. Amen? So, sa akin, base sa natanggap ko, ang diling ng Lord sa atin, yung restoration, gawin tayong lahat na si Jesus Christ, bago siya umakyat sa langit, nag-iwan siya ng commandment sa mga apostol. At ang sabi ni Jesus Christ, gawin ninyo silang mga alagad. Yung alagad nun, hindi lang taga-upo yun eh. May song, may awit, may revelation, at may interpretation. And gift is not a position, mga kapatid. Kasi kung ang fivefold gift ay isang posisyon at nakadesignate yan sa isang ordinaryong tao, kilalang tao, o graduate sa isang mag-aaral eskwela, hanapin natin yun.
But the gift para i-equip ang church ay hindi yan siya tao ang ano. And that is from God working by the Holy Ghost in our time. Kaya kung tayo ay maganda yung mga tanong kanina, no? So, sumingit pero maganda din yung mga tanong ng mga kabataan. So, ang progresibo na pahayag, sabi ni Brother Branham, tayo ay ibalik, yung puso natin ay ibalik saan? Sa turo ng apostol. Sa turo ng Panginoon. Ang turo ng mga apostol ay turo ng Diyos. Kailangan tayong makabalik doon. At ano ang gagawin ng bawat isa? Magsalita. Maganda yung sinabi niya kanina yung kapayapaan. Ang kapayapaan ay matatagpuan lang sa pamagitan ng iyong pagsasalita. At hindi lang pastor ay magtataglay ng ganun na kapayapaan o manggagawa, leaders and deacons. Lahat. Yes. So, siguro, yung iba naninibago, bakit yan sa nanaliting ang daming pastor, ang daming leader, ang daming manggagawa. So, sino po? So, yun lang akin. Pastor Lino, yun lang aking nakita. Sa akin,